Samantala, naniniwala ang isang House leader na wala namang masama kahit pa matapos na ang investigasyon ng ICI. Sa ngayon, nananatili pa ring prioridad ng Kamara ang panukalang batas na magpapalakas sa komisyon. Yan ang ulat ni Melales Moras. Walang nakikitang masama si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong kahit patapusin na ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang investigasyon ukol sa maanumalyang flood control projects. Ito ay bilang tugon sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maaaring 1 o 2 buwan na lang matatapos na ng ICI ang kanilang pagsisiyasat at ibibigay na nila sa Ombudsman ang lahat ng nalikom nilang impormasyon. Puna kasi ng ilang mambabatas, tila bitin naman ito at nakababahala. Well, I don't see any reason why we should be worried about kasi time-bound naman talagang ICI. Time-bound, it has a specific purpose, it has a specific mission and objective to accomplish within a certain period of time. So kung matapos na nila yung investigation nila, that's actually the natural course of action. Sabi ni Adyong, matapos man ang investigasyon ng ICI, nananatili pa ring prioridad ng Kamara ang pagpasa sa panukalang magpapalakas sa komisyon kung saan gagawin na itong Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC kapag naisabatas. Kamakailan lang, mismong si House Speaker Faustino Boji III ang nagsabing bibigyang pansin nila ang ICAIC bill. Lusot na ito sa committee level at sunod namang isasalang sa House Committee on Appropriations para sa kaukulang funding bago iakyat sa plenaryo. Definitely, the bill to institutionalize ICI will be on the agenda. But in terms of priority, the Appropriations Committee now has to prioritize the salient points in the HGAB to reconcile with the Senate version. So I think that's the reason why uunahin talaga ang General Appropriations Act. Sa ngayon, tuloy-tuloy rin ang paghahain ng mga kongresista ng iba pang panukala kontra katiwalian. Isa na riyan ang House Bill No. 6626 ni ML Party List Representative Laila De Lima o ang panukalang Anti-Illicit Enrichment and Anti-Illicit Transfer Act sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Revised Penal Code. Layon ditong gawing krimen ang ilegal na pagyaman at paglilipat o pagkakaloob ng ari-ariang ilegal na nakuha sa mga opisyal at kawani ng gobyerno. Kapag mapatunayan na meron kayamanan ng isang public official na hindi adequately explain ng kanyang salin, ay ito ay maaaring considered already as an illicit wealth, illicit enrichment, unless talaga ma-explain kung saan galing yan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.